Bang Hilonggo. Ayun, welcome back ulit no sa ating YouTube channel. Sa lahat nating mga kababayan, sa lahat na viewers natin dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng ating mga OFW, big love shoutout sa inyo. Ingat kayo palagi dyan sa inyong trabaho. So ito po mga kababayan, may sagot na ho ang BP natin sa ginawa ho ng ating Pangulong BBM sa National Security Council, mga kababayan. So, kayo kaya, ano ho ang masasabi nyo dito sa naging pahayag ho ng BP natin, mga kababayan? Although si BBM talagang pinirmahan niya ang bagong batas na magtatanggal no, sa Vice President at sa mga dating presidente, no, pinirmahan niya yung 8-1, no, na batas, mga kababayan, na nagpapatunay nito na hindi na parte ng National Security Council ang Vice President at ang mga dating presidente, mga kababayan. So, nagpahayag na ang BP natin at ito ang naging sagot niya, mga kababayan. Please submit within 24 hours an explanation in writing. So, inahamon niya pa yung National Security Council na kailangan within 24 hours na kailangan mag-explain ng National Security Council bakit siya tinanggal. Within 24 hours, mga kababayan, kailangan niya mag-submit o magpaliwanag kay Vice President Sara Duterte. Hindi na kailangan, mga kababayan. Sa akin ito tanong ko lang din sa ating Vice President, no? Ito'y tanong lang naman, mga kababayan. At sa nakikita ko lang din ito ang nakikita ko lang. Simula ho na marami hong nangyayaring karahasan dito sa may West Philippine Sea po, sa mga pangharas ng mga barko ng China. Mga kababayan, kahit normal na tao maintindihan bakit wala kang pahayag at wala kang komento sa mga panghaharaso ng mga barko ng China, no? Yun mga katanungan ng tao ngayon din. Yun din mga katanungan ng tao, mga kababayan. No? Bakit ang presidente lang natin at ang mga senador ang laging nagkokomento about sa nangyayari sa West Philippine Sea, sa mga pangharas ng mga barko ng China? 'Di ba? Wala siyang pahayag, wala siyang tugon kung ano ba ang masasabi niya sa ginagawa ngayon ng China. Hindi man lang sa nagsasalita, mga kababayan, 'di ba? Bayan, so tuloy natin. With legal basis, bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council, or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting? Ayun, hindi daw siya nakatanggap ng mga invitation ng meeting, mga kababayan. Yun na yun mga kababayan kumbaga, wala kang pahayag sa nangyayari dito sa bansa. Wala ka man lang komento kung ano ba ang makukomento mo sa mga ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. Wala kang pahayag. Siyempre, mga kababayan, ang National Security Council ay pinoprotektahan ang bansa natin. Ngayon, kung meron ng mahalagang pinag-uusapan para sa seguridad ng ating bansa, lalo na dyan pagdating sa West Philippine Sea, mga kababayan, mas maganda na lang din yun na gawin ng presidente natin yung tama, para naman maprotektahan yung ating bansa. Kung meron man, alam nyo na, ayoko na sabihin. Pero parang doon ang ibig sabihin yan. Kaya tinanggal kayo dyan Diba? Sa lahat nating mga kababayan, alam nyo ba, mga kababayan, ito yun. Sasabihin ko sa inyo ang nakaalat ko na impormasyon na ito pala yun ng National Security Council, mga kababayan. Ang pangunahing tungkulin ng National Security Council ay ang pagpayo sa Pangulo tungkol sa pagsasama-sama ng mga patakaran pangloob at panglabas at militar na may kinalaman sa pambansang seguridad. Narinig nyo, mga kababayan, pambansang seguridad, panglabas at pangloob. Kung ang BP natin, wala siyang ginagawang komento pagdating dyan sa West Philippine Sea, o wala siyang ginagawang paliwanag sa mga nangyayari sa mga militar natin, sa mga Philippine Coast Guard,
sa ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa ating mga mangingisdang Pilipino, dyan sa West Philippine Sea. So, magtataka kayo mga kababayan eh. Bakit hindi siya nagkokomento dyan? Eh, nasa Pilipinas siya. Siya ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya ang pangalawang Pangulo natin. Eh, bakit hindi siya nagkokomento? Mga kababayan. Eh, wala naman siyang ginagawang komento eh. Wala siyang ginagawang action, wala siyang ginagawang pahayag kung ano ba ang ginagawa ng China diyan sa West Philippine Sea. Kaya mas maganda na lang tanggalin siya sa National Security Council, mga kababayan. Dahil wala din naman siya pahayag eh. Ano pa maitutulong niya doon? Bilang BP siya. Oh. Mga kababayan, eh yung naputulan ng daliri, di ba? Eh wala nga siyang pahayag doon, naputulan na ng daliri yun, pero wala pa rin siyang pahayag. Oh. Mga kababayan, at ito pa, dagdag ko pa dito. Ito rin, ang pangunahing braso ng Pangulo sa pag-uugnay ng mga patakaran o ito sa iba't ibang departamento o ahensya ng gobyerno sa mga bagay na may kinalaman sa pambansang seguridad. So ayan po, yung National Security Council, mga kababayan. So sa tingin niyo po ba mga kababayan, karapat-dapat pa ba ang base natin na manatili sa National Security Council? Mga kababayan, mga kababayan ang first time, meron pala siyang binanggit sa West Philippine Sea, mga kababayan, no October, mga kababayan. Meron na akong narinig na binanggit niya po ang West Philippine Sea. Yung itatapon niya ho ang tatay ni PBBM na dating Pangulo na nagpalago dito sa Pilipinas, yung dating Pangulo na maraming ginawa dito sa bansa, itatapon niya ang ulo sa West Philippine Sea. Huhukayan at itatapon sa West Philippine Sea, mga kababayan. Yun, doon ko lang narinig ang sabing West Philippine Sea sa kanya, mga kababayan. So the rest, wala ho tayong naririnig, mga kababayan. So ibig sabihin nito, mga kababayan, pati nga ho sila J. Tarilla no? Nagulat si J. Tarilla for the first time daw. Sa wakas, nabanggit na rin ng ating BP ang West Philippine Sea. Pero mali nga lang. Kasi, huhukayin niya si Apulacay at itatapon sa West Philippine Sea, mga kababayan. Oh, yun lang natin narinig ang kanyang naging pahayag na itatapon niya sa West Philippine Sea si Apulacay. Doon lang ho nabanggit ang West Philippine Sea, mga kababayan. Diba? Oh, huwag tayong magtaka o bakit siya tinanggal. Kasi nga pinagbabantaan niya rin ang House Speaker, PBBM at si First Lady. Diba? Pinagbantaan niya rin, mga kababayan, ang ating First Lady. Oh. So tingin nyo, kayo mag-judge, mga kababayan, kasi sa mga didilis wala na tayong hingin na opinion dyan, kundi talagang titirahin nila si BBM, babitikusin nila si BBM sa ginawa ni PBBM. Wala silang magandang mga kababayan. Pero sa mga kababayan natin, kayo na ho. Tama po ba na manatili pa si Vice President Sara Duterte bilang National Security Council sa mga inasal niya sa ating gobyerno ngayon? Di ba? Oh, siya nga lang yung Vice President na nagsuna si PBBM, hindi siya umaten. Oh, doon pala mag-isip na kayo, mga kababayan natin. Kasi yung mga didilis, huwag na natin huwag na natin intindihin sila, kasi alam niyo, mga kababayan, kahit anong sasabihin natin dyan, pagdating sa mga didiles, babalik ta rin ho yan ng mga didiles, mga kababayan. Gagawa na tayo ng fake news. Pero, doon kayo, malapit na yan. So, yun, mga kababayan, meron naman ngayon, sa ating mga kababayan, yung mga nagsasabi dahil sa ginawa ni PBBM na National Security Council na yan, yan daw ang hudyat na naman ng pagmarsyalo, mga kababayan, no? Tinanggal lang si Vice President Sara Duterte, marsyalo na kaagad sa National Security Council. Mga kababayan, ay pinapalabas ng mga didilis ngayon, mga kababayan. Panahon na daw ba magmarsyalo na naman? Nako, mga kababayan, huwag kayong maniniwala dyan. Kahit kailan, hindi na ako gagawin ni PBBM na magmarsyalo pa rito sa bansa natin. Wala naman wala namang gulo dito. Kayo lang naman, mga didilis, naggugulo dito sa bansa natin Diba? Kayo lang naman antayin nyo kasi ang 2028. Alam nyo
mga kababayan kung talagang sila, marami sila mga kababayan, wala akong problema sa 2020 election. Kung yan talaga yung pinili ng taong bayan, majority ng taong bayan na siya talagang iupo na presidente, walang problema eh. Pero yung kukontrahin niyo ang gobyerno, pare-resignin niyo si BBM, para ano? Para mayupo yung gusto niyo. Si BBM, pag natanggal si VP Sara Duterte, hindi ho yan bababa para palitan si VP Sara Duterte. Si BBM, pag natanggal yan, matik aangat ho ang VP natin. Ganun talaga yung totoo doon. So ito pa, mga kababayan, good news, mga kababayan, nangako ang AFP o Armed Forces of the Philippines na ang loyalty to flag pagkatapos ng National Security Council move ni PBBM ni Pangulong Marcos, mga kababayan. So, yung loyalty ng ating Armed Forces of the Philippines ay nasa bansa pa rin, mga kababayan. Inulit ng Armed Forces of the Philippines nitong Sabado ang kanilang pangako ng katapatan sa watawat at bansa sa gitna ng mga haka-haka ng lamat sa hanay nito kasunod ng utos ng Pangulo na nag-alis kay Vice President Sara Duterte sa National Security Council po, mga kababayan. Ang militar ay nananatiling nagkakaisa at profesional na organisasyon tapat sa watawat at konstitusyon at sa sambayanang Pilipino. Narinig nyo? Tapat ang ating Armed Forces of the Philippines sa kanilang mga tungkulin. Kung ano man ang sinumpaan nila tungkulin, mga kababayan. Ganon din ang ating PBBM. Kasi alam nyo, si PBBM, mga kababayan, kahit anong paninira nila yan, hindi ho inintindi ni PBBM ang paninira nila. Si PBBM po, mga kababayan, focus siya sa goal niya. Ano po bang trabaho ni PBBM? Diba, sinabi niya yun. Sa speech niya sa sa ating mga sundalo. Speech sa doon, mga kababayan, at sinabi niya, huwag kayong magpapadala sa mga politiko. Gawin ninyo kung ano man ang sinumpaan tungkulin ninyo. Kita nyo? Kahit anong paninira nila, kahit anong binabato nilang paninira kay BBM, hindi sila pinapansin ni BBM kasi gusto niya talaga umunlad ang bansa natin. Mga kababayan, yun talaga yung focus ni BBM para umunlad yung bansa natin eh. Yun talaga yung gusto niya. At napatunayan na yan, mga kababayan. Biruin nyo, yung pumasok na pera dito sa loob ng 9 months, mga kababayan. Magkano? 4.423 trillion, mga kababayan. Nalagpasan ang target ng Pilipinas na 4.27 trillion lang. Ang laki, di ba? At si BBM lang ho ang nakagawa niyan. Siya lang po ang nakagawang presidente na ganyan. Na kumita ang Pilipinas ng ganyang kalaki. Kaya nga, kasaysayan, sabi po ni Secretary ng Finance na si Ralph Recto. Yan, sinabi niya yan. Na si BBM lang ang nakagawa niyan. Ilang presidente na yung nagdaan. Diba? Diyan pa lang, mga kababayan, makikita nyo na magaling talagang presidente si PBBM, mga kababayan. Kaya ang lahat na paghihirap ni BBM na mga travel, yan na yan, mga kababayan, bumalik na eh. Yan na yun, kinita na ng Pilipinas, mga kababayan, nitong 2024. At hindi lang yan, si PBBM po, nakakapagbayad po ng utang. Kahit nangungutang si BBM, nakakapagbayad po siya ng utang, mga kababayan. Kaya, bilib ako sa ating Pangulo, kahit anong paninira nila, kahit anong binabato nilang paninira, focus lang sa goal niya para sa bansang Pilipinas. So yun, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.